Si Coach Pat Aquino ng Blackwater Bossing ay nagsabi na open siya sa mga trades dahil nakikita niya na kinakailangan ng pagbabago nitong Blackwater para maging competitive. At mukhang ang San Miguel ay isa sa mga teams na pwede nilang kausapin. Base dito sa nagiging pagtalakay o pag-analyze ng mga insiders, ito raw San Miguel ay kinakausap na itong Blackwater para sa isang posibleng trade para makuha nila si Dalf Panopio kapalit nitong si Wami Tiongson at Chris Miller. Posible rin daw na baka kung hindi po pwede si Panopio dahil ito'y injured, si Cedric Barefield ang mapunta dito sa San Miguel Beermen at ipapalit dyan si Tiongson at si Jeron Teng. Doon sa dalawang nabanggit na players mukhang mas interesado raw ang San Miguel na makuha itong si Cedric Barefield dahil nakikita nila na ito talaga ay makakatulong dito sa kanilang championship aspirations. Ang advantage pa kasi mag-expire na yung kontrata ni Barefield pagkatapos ng Governors Cup. Kapag ito yung naging free agent, pwede na itong lumipat sa San Miguel Beermen. Pero syempre, ang magiging tanong diyan, iintayin pa kaya ng San Miguel na matapos yung Governors Cup dahil ang paniwala ng SMB, kinakailangan na nila itong si Cedric Barefield ngayon. Dahil nga, yung problema nila dito sa point guard situation, no? Isa doon sa mga dahilan kung ba't sila natalo ng maaga ay dahil hindi nakakapaglaro si Chris Ross. Kaya mukhang kinakailangan talaga na nandito ang nasabing player. Kung nasa kanila si Barefield, magiging threat talaga yan pagdating dito sa kanilang lineup dahil alam natin gano'ng katindi o miskor ang nabanggit na player. Kaya nga sa ngayon, ito talaga yung makikita natin na pwedeng gawin ditong San Miguel Beermen pagdating dito sa pagkuha kay Cedric Barefield. Kung sakasakali na hindi magkaroon ng problema itong lineup ng San Miguel Beermen, ay pwede nilang ma-acquire itong si Barefield o kaya si Dalf Panopio at malamang papayag na niyan itong si Coach Pat Aquino ng Blackwater Bossing sa wakas. Mukhang itong Converge Fiber Excess daw ay hindi pa tapos dito sa paglalako dito kay Alex Stockton dahil ang isa daw sa mga kinukonsidera ngayon ay pag-trade sa Phoenix kapalit ni Richie Rivero. Parehong magagaling na scorers to, parehong two-way player at yung position nila halos pareho din. Mainly shooting guard si Richie pati na si Alec, no? Pero kaya din nila na magkaroon ng point guard o small forward. Isa to sa mga trades na matagal na pinag-aaralan ng mga teams. At ang balita dati, matutuloy sana to. Yun nga lang, lately kasi biglang umangat yung laro nitong si Richie Rivero. Particularly nung naka-score to ng 40 points ngayong conference. At ito naman si Alex Stockton, medyo bumaba yung stock niya. Dahil nga nagkaroon siya ng mga endgame lapses kung saan nagkasunod-sunod yung talo ng Converge. Pero overall sa tingin ko fair trade pa rin kung one-on-one Richie for Alec at yan na lang talagang inaabangan ng marami na po pwedeng mangyari. Kung sakasakali sa tingin ko matutuloy ang trade na to, magiging malaking bagay yan para sa dalawang nabanggit na koponan. Huwag na rin tayong magulat kung ang nabanggit na teams ay magkakaroon talaga sila ng mas magandang tsansa na manalo. Mukhang kinakailangan lang syempre kung ikaw itong Converge Fiber XR, siguraduhin mo na as soon as possible magawa na yung trade. Dahil mukhang hindi na talagang maganda yung situation ng team nila. Kung sakasakali, magiging okay na para dito sa Converge Fiber XR yung pagkuha dito kay Richie Rivero. Alam natin si Coach Delta Pineda sinabi na ayaw niyang mapalitan itong si Richie Rivero dahil ora dito si Alex Stockton dahil nakikita niya na ito'y makakatulong doon sa kanyang koponan. Pero mukhang paniwala naman ni Coach Delta Pineda talaga ay mukhang wala na silang choice. O rather, ang paniwala ng management mukhang kinakailangan na talaga na baguhin ito dahil mukhang yan talaga natitira na lamang na option para masiguro na sila magkakaroon pa ng tsansa na manalo talaga at makapasok sa playoffs.